Sir, you identified Mountain Province, Kalinga as the epicenter of peace and development. What made OPA Pro come out with that? Yung ano po natin, ang buo lahat yung CAR, actually yung natin, yung one of the epicenter ng ating peace reconciliation community dito sa buong Cordillera region. Pero binigyan namin ng isang ng diin yung Kalinga Mountain Province dahil kasi more or less 39 barangays po ang talagang fully affected ng conflict before and even Apayao. Naalala natin noong mga panahon na 1980s, napakalakas ng CPP-NPA at dito ang naroon ng National Battalion ng NPA. At yun, isa namin nakikita na yung Cordillera ay aming sa epicenter dahil kasi nangangailangan talaga ng Cordillera ang tulong ng national government. Unang-una, mataas po ang poverty incidence ng Cordillera. Pangalawa, very vulnerable po tayo sa climate change. And at the same time, marami pong mga farmers po dito nangangailangan po lalo na ng mga road at saka mga bridges ng connectivity. Kasi nakikita natin na yung mga ating mga halaman at saka yung mga inaani na pananim ay nasisira dahil kasi kulang ng tinatawag nating logistics at transportation. So yun po ang nakita po namin at ang Cordillera nakita namin na nakakaisa ang buong 6 provinces na talagang we are now tinatawag nating insurgency free at nakikita natin na lalong tumatahimik at gumaganda yung pamumuhay ng mga tao dito. At nakikita namin na marami pa talagang kailangan. Especially yung pinuntahan namin kanina na talagang kailangan talaga ng farm-to-market road. Yung mga kasamahan natin na mga farmers dito sa Cordillera, especially dito sa Mountain Province at saka dito sa Kalinga. Lisa. Sir, marami po kayong binibigay ng mga scholarships since OPAP pa at now Yes, OPAP po. Sir, is this a parang road to the full recovery and at the same time complete peace? Ang kasi natin kasi ang ating main objective is the complete transformation of the combatants, their families, and their communities. So yung pagtulong natin sa family at saka sa community, kasama dito yung education. Kasi nakita natin, ayon nga sa World Bank, napakababa ng ating tinatawag na potential at human capital index. So yung human capital index or human development index, pagka mababa po yun, magiging mahirap po yung tinatawag nating employment. At saka hindi tayo makaka-generate ng maraming tinatawag na mga talentong pwedeng nating maging investment in the future. So nakikita natin na yung isa sa napakagandang programa ng ating gobyerno, ng ating mahal na presidente, yung continuous inclusion ng development ng youth. Kaya nakikita natin na talagang ang pinakamataas na antas ng pondo ay binibigay talaga sa DepEd education. And with that, nakikita namin na malaki ang kontribusyon na nagagawa nun kasi katulad ngayon, sinabi nga ako ng family ng CPLA, pero pala kami napagtapos na isang lawyer. And for us, nakakataba po ng puso na natulungan po natin sila. Sir, yung question last year, in your dealings with the President tungkol sa clamor of the region for autonomy, wala pa siyang marching order? What is the direction? Ang inano po natin ngayon, meron po kami na pag-usapan ng mga governors kahapon. Dalawa po ang approaches natin. Number one is yung tawag natin congressional lawmaking body natin na nahando na sa Committee of Appropriation na ating tinatawag natin yung ating bill. Pangalawa is yung sa legal. Considering nga na 2 beses na po na ano po sa plebiscite yung autonomy, and we will seek maybe some opinion from DOJ or SOLGEN and maybe to the Supreme Court kung ano ang way forward po natin after yung nakita natin na debacle natin na natalo po sa plebiscite po ang autonomy. So hingi po tayo ng legal opinion on how to move forward. Yun po ang sinasabi po ng ating mahal na secretary ng
Presidential Assistant for CAR na si Asek Tabora na pwede nating pagganun po yung dalawang truck po na yan. Sir, balikan ko lang po yung 600 million for Cordillera next year. Tama po ba yun? Opo. Ang karamihan po nito ay proyekto natin po sa mga different provinces. At ngayon po, nung last year, binigyan po natin ng malaking halaga ang Kalinga at meron ding 100 million plus yung Mountain Province. Sa ngayon po, 212 po ang binigay po natin sa Mountain Province at meron din po na mga porsyento na at least 50 to 60 million ang bawat po ng mga probinsya. At ang karamihan po dito ay talagang hinihiling po ng mga munisipyo. Yung mga talagang tinatawag natin na mga road projects na kailangan po talaga nila. Like for example, yung mga bridges, yung mga connecting roads, farm to market, and also yung mga public market na i-construct natin for the benefit of our farmers. Sir, nag-meeting po yata kayo with RDC Chairman and Asek Tabora kahapon. May we know, is it okay po? Yeah, ang pinag-usapan po namin kasi maganda po yung RDC kasi pagka nag-uusap tayo ng RDC, lahat po ng mga development projects na handog po, ang gusto po namin sa OPAPRO ay makatulong po kami kung ano yung mga priority projects doon po sa RDC na pinag-usapan po namin ng ating mahal na governor ng Apayao, yung ating RDC chairman, na makagawa po tayo ng master plan for the area. Para at least tingnan natin kung ano po yung mga project na pwede po nating magkaroon na focus tayo ng PAPRO pamana at saka may convergence po tayo ng ibang mga agencies. Kasi pagtutulong-tulungan na po namin yun ng mga different agencies kasi dapat po natin talagang maiangat ang antas ng programa para yung tinatawag nating epicenter for peace and development dito sa northern part ay ang Cordillera. Maraming salamat po. Thank you.